Samantala dahil po sa walang patid na ulan, nabunsod pa rin po ng hanging habagat, binaha ang ilang barangay sa Dagupan City. Pero ang ilang residente sanay na raw sa ganitong sitwasyon. At may live report si Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Alfie? Yes, Connie, magandang umaga dahil nga sa pag-ulan na naranasan natin dahil sa habagat, 4 na low-lying barangay dito ang binaha na mas pinalala pa dahil sa epekto ng high tide. Halos abot na ng baha ang tulay sa Caldona Road sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Aabot na raw sa bewang ang tubig sa lugar. Pinataasan ang Caldona Road kaya ang tubig bumabagsak sa mga nakapaligid ng mga kabahayan. Pero pag tuloy-tuloy ng ulan, abot siguro hanggang dito. Matagal para huhupa ang baha sa Caldona Road pero sabi ng mga residente, sanay na sila sa sitwasyon. Hindi na kami umano, lalo kung bagyo. Kahit hindi naman umuga, yung tubig lang kumataas. Maliban sa Barangay Maluwad, binabaha rin ang Barangay Poblacion Weste, Bacayao Sur at Bacayao Norte. Kahapon, nag-ikot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para i-monitor ang baha sa mga lugar. Hanggang binti ang tubig sa Poblacion Weste pero ilang motorista ang nakikipagsapalaran pa rin. Kanya-kanyang tanggal ng sapatos ang mga mag-aaral na lumulusong sa baha. Nakayapak lang na naglalakad sa binahang kalsada habang hawak-hawak ang kanilang mga sapatos. Connie, sa mga barangay na apektado ng high tide ay talagang humuhupa rin naman yung baha pagkalipas ng 2 hanggang 3 oras. Pero doon sa mga lugar o barangay na walang madaluyan o malabasan yung tubig na dahil sa kawalan ng drainage system ay nananatili yung baha dyan. Kagaya dito sa may Claveria Road sa Barangay Maluwad kung saan lagpas tuhod ang level ng baha dito at inaasahan na lalo pa itong tataas kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan na epekto ng habagat. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan City. Connie? Yes, Alfie, bukod dun sa mga nabanggit mong lugar na lagpas tuhod, ano pa yung mga lugar na talagang pinangangambahang baka lalo pang tumaas yung baha? At hanggang kailan nga ba ito inaasahan? Connie, dito sa lungsod ng Dagupan, normal o kumbaga pangkaraniwan yung pagbaha na nararanasan doon sa mga low-lying barangay na dahil nga dito sa epekto ng high tide kagaya ng Barangay Poblacion Weste, Barangay 1 at yung Bacayao Sur. Pero itong mga lugar na mga apektado ng high tide ay humuhupa rin yung baha dyan pagkalipas ng 2 hanggang 3 oras. Pero kagaya nga na nabanggit ko kanina, dito sa ating kinatatayuan mismo, no, aabot pa rin yung tubig dito, yung level ng baha dito ng lagpas tuhod dahil nga walang madaluyan ang tubig dahil sa kawalan ng drainage system. So patuloy pa rin yung monitoring ng CDRRMO dito sa Dagupan para nga dito sa epekto ng baha dahil sa habagat. Connie? Maraming salamat sa update na yan, Alfie Tulagan ng GMA Dagupan.